Okay. In this video, ituturo ko sa inyo kung paano ba tayo mag-automate ng booking appointment gamit ang GHL. Ituturo ko sa inyo right now. Ngayon, umpisahan natin dito sa ating browser. Kung makikita nyo rito, yan, nakagawa ako ng simpleng website or sales panel. Akala nyo kasi is website siya kasi merong about us, services, how it works, location. Pero mamaya, ah, papakita ko sa inyo bakit naging sales panel siya. Okay? Simple lang siya, yung details ng company, about, at saka yung mga services. Ayan. Wala pang na-provide si client ng mga pictures, kaya ginamit ko lang yung mga template sa Unsplash, Pixabay, and tapos pinalitan ko kasi ang logo niya kasi is ganito yung kulay ng logo niya. Kaya nag-design lang din ako ng cover dito lang sa may color. Wala kasi siyang image. Actually, pwede rin dyan ng video. Pero color na lang para hindi siya mabigat. I-adjust mo lang naman yan. Diba? Para gumana yung kulay. Pero kasi gusto ko kasi, para mayroong ano sa ibabaw, di ba? Kaya kanya-kanya lang yan ng style. Pero hindi naman, ayun nga, ah, disclaimer lang na hindi tayo professional o hindi tayo magaling talaga gumawa ng mga website. Bali, natutunan lang to sa YouTube. Sinashare ko lang din. Tsaka ginagamit ko kasi siya, kaya syempre, yung iba, ma-attend pa ng mga course ang mamahal, o baka di na lang kayo dito baka di na lang kayo dito manood. Napakasimple lang naman, kaya panoorin niyo siya. Kaya kung gusto niyo mag-donate, siyempre, okay lang din. Pero hindi ako nagpapabayad sa mga video tutorial. Pero pag mga services na ako mismo yung gagawa, siyempre meron. Kasi gagamit tayo ng oras. Kaya yon. Ang una natin gagawin, kasi gumawa na ako ng ano, hindi ko pa siya na-testing eh. Pero punta muna tayo dito sa form. Madali lang naman gumawa ng form. Punta ka dito okay, duplicate muna natin to. Ang una muna pala natin gagawin is calendar. Step number 1 is gagawa ka muna ng calendar sa GHL. Pagpunta mo sa calendar sa GHL, punta muna tayo sa calendar. Yan, sa GHL. Tapos, makikita mo rito, yung mga calendar mo, syempre. Punta ka dito sa calendar. Ito yung calendar mo. Nakalink ito dito sa aking email account. Kapag nagkaroon ka na pala ng GHL na apps, ito yung parang all-in-one automation. Ang kailangan mo muna dito, itong nakikita nyo rito sa dashboard. Sunod-sunod yan, i-ano mo yan, explore mo. Kailangan ma-integrate yung Facebook account mo, yung social media manager mo. Social media account mo, Gmail account, para ma-connect yung calendar, libre na siya. Hindi mo na kailangan ng Calendly. Kung meron ka naman, pwede mo siya i-connect. As opportunity, contact, and payment. Yung payment, kasi pang ano kasi ito international. Stripe, wala naman tayong ganun. PayPal, pwede. Ayun, ang una mong gagawin talaga, kapag gumagawa ka ng automation, is dapat meron kang calendar. Punta ka dito sa calendar.
Kaya punta ka lang sa calendar, medyo mabagal lang yung internet. Ewan ko ba dito kay Converge. Ang laki-laki ng binabayaran ko. Pero ang bagal, 2,000 plus binabayad ko dito. Internet eh. Kaya hindi ko na siya binayaran. Sa buwan na yata dalawa. Eh, ang bagal nga eh. Nakikita nyo naman dito. Nag-email na rin ako sa Converge na bakit mabagal. Pero i-refresh lang natin. Tapos kapag meron kayong booking appointment, mag-iisip na kayo kung ano ba yung schedule nyo, office hours, anong oras ba kayo nagbubukas o anong oras ba kayo available sa inyong appointment, meeting. Kasi kapag gumawa ka na ng calendar, dito kukuha ng appointment eh. Kumbaga para hindi nagkakaagawan yung mga client mo. Kapag nakuha na yung slot na ganitong oras, hindi na yun magagamit, di ba? Ganun yan sa mga studio, mga ginagamit sa mga studio. Photoshop. Thank you, Coach Selbet. Kamusta? At eto nga, pinapakita ko kung paano tayo gagawa ng automation gamit ang ating GHL. Halimbawa, meron kang photo studio or travel dentist, clinic, ganyan, mga appointment, di ba? Hindi naman kasi pupunta doon agad yung client mo kasi alam nila, ay baka may ano to, may client pa to, maghihintay ako. Eh, hindi naman mabilis yung pag-ayos ng ipin, di ba? Mga 30 minutes, isang oras din siguro yun. Para hindi rin maghintay. Parang sa salon din, ganyan. Kung magpapa-makeup ka, photo studio, mag-schedule ka kasi nga mayroon siyang oras, isang oras para sa photo studio mo. Ngayon, ay lumabas ng ating calendar. Anong bagal? Bagal mo, conversion. Ang bagal mo kaya. Ayan, lumabas na rin ang calendar. Thank you. Ito yung ating calendar. Ang dami ko kasi nakabukas na ano eh. Lagi ko nakabukas na. Pero hindi yun ang dahilan. Ito gumawa ako ng calendar. Ito yung sa tax. Booking schedule. Sa Deco Home, sa real estate. Magke-create ka lang dito. Tapos paano mo siya i-edit? Ganito lang naman siya para i-edit. Ayan. Lalagay mo dito yung name ng calendar. Ayan na. Tapos, gagawa mo siya ng custom URL. Tapos yung name ng team mo kung meron kang tao or yun, may empleyado ka na magma-manage ng iyong calendar. Pwede siya. Tapos availability, ito na nga yung sinasabi ko, yung time. Ang nilagay ko lang dito is 7 o'clock. I-edit lang natin yung time. Gawin lang natin to siguro ng kasi ano to gawin lang natin 5. Gawin lang natin tong 3 p.m. 3 p.m. 3 p.m. Ayan, gaganyan-ganyan mo lang siya. Tapos na, okay. 3 p.m. hanggang 5 p.m. Diba? 2 hours lang. Tsaka guys, kapag may booking appointment kayo, pwede kayong maningil. Di ba sa mga sa tawag dito, sa kadalasan sa BIR, dun sa
May napuntahan ako niyan sa Pampanga, eh. Kakausapin mo lang si attorney or ano, may consultation fee na ₱500 for only 30 minutes. Ay, parang 15 minutes lang yata, 15 minutes lang, oo. Nakita ko nakapaskil siya, 500 for 15 minutes. 'Pag meron kang iko-consult, kay attorney yata yun, oo, parang gano'n. Gano'n din 'pag may consultation ka, halimbawa sa mga bookkeeping, accounting, kasi medyo ano siya, komplikado. Tsaka yung knowledge mo kasi sa accounting or sa mga ibang bagay na medyo professional talaga at komplikado, puwede kang maningil ng appointment. Pero kung mga salon naman, dentist, clinic, wala na siguro, pero kasi nga 'di ba sayang kasi yung iba kasi biglang nagpapa-book tapos hindi naman natutuloy, sayang. Kaya puwede kang maningil dun. Kaya meron tayong meeting interval 30 minutes, ta's 40 minutes yung ating duration ng ating meeting. Tapos yun, yung schedule dito siya, nag-iba na interface ni GHL, eh, dati hindi 'to ganito. Dito mo na siya i-edit, ayan. Tapos sa form naman, yung ginawa nating form kanina is yung eto nga yung tax list form, eto siya. Ngayon, kadalasan 'di ba nakikita natin wala ito, 'yan lang. Kasi ang naisip ko kasi dito, kasi nga dahil nga tax siya, kailangan halimbawa kung may-ari nito or ano, kailangan natin ng address or location nung ano, kasi baka hindi naman natin sakop, hindi naman natin kayang i-cater dahil nga wala tayong contact do'n or wala tayong ano, or anong RDO 'yan, kaya nilagyan ko ng address. Tapos ise-save mo lang 'yan, automatic na 'yung naka-save, tapos 'yung pagdating mo dito sa calendar, 'yan lang 'yung pipiliin mo, ise-save mo lang din siya. Tapos dito sa notification, ayun meron tayong problema dito kasi nga, halimbawa nag-ano na siya, natapos na siya mag-fill up. Meron kasi ditong confirmation page, ang confirmation page, set post scheduling form preferences, default ba or redirect URL. Siyempre dapat redirect URL. Ang problema naman dito kasi is, save muna natin 'to. Wala pa tayong website or domain name. Ngayon, gagawa muna tayo, mag-integrate muna natin 'tong ginawa nating panel. Paano ba siya i-integrate? Pupunta ka lang dito, okay, close muna natin lahat. Save natin. Tanggalin natin 'tong mga 'to. And gumamit din ako ng ano, ng Canva. Kasi nga sa mga logo, kasi may sizes dito. Okay, close muna natin lahat. Okay, update SEO. Okay, umpisahan natin sa paggawa ng i-co-connect natin sa domain yung ating website. Una, punta ka muna sa site. Puntahan mo yung panel mo. Tapos i-open mo siya. Ito kadalasan ko ginagamit, new tab, para hindi ito mawawala. Meron siyang new tab. Pagdating mo rito, 'di ba, pag pinublish mo siya, manghihingi ito ng ano, manghihingi ito ng 'yan, pag click mo yung publish, manghihingi siya ng domain. Gano'n din dito kapag click mo 'tong connect sa domain, gano'n din siya. Eh, wala pa nga tayong domain, 'di ba? Ngayon punta ka muna rito sa settings, punta ka dito sa domain and URL redirect. 'Pag nakapunta ka na diyan is punta ka na dito sa connect a domain. Halimbawa meron kang domain na bago, puwede kang bumili rito sa ano, eh,
sa GHL din, pwede ka rin red. Pero kung meron kang iba, punta ka lang dito, connect. Tapos ilagay mo yung domain mo. Halimbawa, domain mo, isa no. www. Ayan, tax.com. Halimbawa, ganyan. Continue mo yan. Ngayon, kapag halimbawa lang hindi ko pa ito nabibili yung domain. Nakita ko lang. Ang sabi dito, pag i-add mo siya, ito yung ilalagay mo sa my DNS. Sa DNS ng iyong website. Ayan, napakasimple lang naman niya. Tapos kapag nailagay mo na to, na copy-paste mo na siya, yun, i-verify mo na lang siya. Kung okay na siya. Pero dahil wala pa nga tayong website, gagawa lang tayo ng subdomain sa ating Pinoy Digital Marketer. Bali, ito lang yung ating subdomain, tax.wiz, ayan. Tapos, continue mo lang siya. Ang hahanapin na lang dito is yung CNAME. Ngayon, paano ba natin yun ilalagay? Okay, puntaan muna natin yung ating hindi ko lang sure kung nakikita to. Hindi siguro. Hindi siya nakaprogram. Okay, palitan natin. Punta tayo dito sa ating website. Halimbawa, ito. Okay, ipalitan muna natin ang browser. Lipat muna tayo dito sa name.com. Ngayon, punta ka lang dito sa yung, halimbawa, ito yung Pinoy Digital Marketer. Punta ka lang dito sa, ayan, Manage DNS Record. Siyempre, login ka. Ito, ang dami niya. Punta ka lang dito sa may ano, kapag nagpakita na to, show DNS templates. Yan. Manage DNS. Yan. Punta ka lang sa pinakababa. Ay, marami na ako na ilagay kasi. Punta ka lang sa CNAME. Tapos, puntahan mo yung tinype mo kaninang tax. Para sure, puntahan mo yung iyong browser. Yan. Tapos, paste mo lang siya dito. Napakadali lang, di ba? Tapos, punta ka lang dito. Yan. Paste mo lang siya. Tapos, add record mo na siya. Diba, ang bilis, naka-add record na siya. Ngayon, balik tayo dito sa ating lipat lang ako ng browser. Yan. Na-copy-paste mo na siya doon sa ating name.com na hosting. Parang ano rin siya, GoDaddy, Namecheap, mga ganyan-ganyan. Ngayon, i-verify mo na siya. Pagka-verify mo is pwede mo nang magamit yung subdomain. Okay, di ba? Nagamit mo na siya. Ayan na siya. Congratulations, you can now connect taxwish.pinoy digitalmarketer.com with product. Ayan. Sa funnel siya nakalagay. Ito, click mo lang yan para mag-connect na siya. Home. Siyempre, sa home siya nakalagay. Additional. Huwag na natin gamitin yan. Proceed to finish. Okay.
Ganyan lang pag-connect ng iyong subdomain sa inyong website or sales funnel. Ngayon naka-connect na siya, pupunta ka ngayon dito. Yun nga sinasabi ko palagi kapag meron kayong ginawa sa isang browser nyo, dito hindi pa yan naka-refresh. Hindi pa niya mate-trace yan, kaya kailangan mo i-refresh din itong browser na to para makita. Yung ginawa, yung sinave mo ron sa isang, kasi hindi siya synchronize. Dati kasi may ginawa ako, sinave ko to, tapos parang natanggal siyang ganun. Ayun. Tapos, eto na nga, nakita na natin dito, nakaano na siya, naka-customize na yung kanyang domain. Di ba? Ang dali lang. Pero meron siyang homepage dito. Paano ba natin naalisin yan? Punta tayo dito uli sa back natin to. Yan. Punta tayo dito sa ating sa ating funnel. Ito makikita natin siya dito. Sa settings, punta ka dito sa settings. Ito na yung name, tapos yung website, yung home, yan automatic naka-home yan. Pwede tayong gumawa dito ng favicon. Kinukuha ito dito sa ating media. Di ba may logo kang in-upload? Ang gagawin mo lang doon para makuha mo yung favicon, kunin mo lang yung link. Halimbawa, ito yung logo na ginawa. Punta ka lang dito, kunin mo lang yung link. Ayun, get a link. Get link. Tapos balik ka dito. Copy-paste mo lang siya dyan. Tapos pag may mga ano ka, code, ayan, body track code, ganyan, lalagay mo lang siya dyan. Ayan, ang pang-head, ayan, tracking code, ayan. Pwede mo rin siya lagyan ng chat box, pero hindi ko muna siya lalagyan ng chat box. Kasi nga, appointment tayo, baka i-chat ka naman. Diba? Payment, off muna natin yung payment. Credit card, off muna natin. Tapos save. Ngayong nakasave na siya, alisin nga muna natin yung picture. Ngayong nakasave na siya dito, nakita mo na home nakalagay dito na home. Ito wala pa tong, opo, automatic na rin siya. Ayan, naka-appointment na rin siya. Tapos yung thank you, naka-automatic na rin. Ngayon, ang gagawin natin, itong thank you, kopyahin natin yan. Copy. Tapos pupunta na tayo dito sa ating calendar. Balik tayo sa calendar. Ayan na naman tayo. Agad. Di ba ka sa ano to siguro, medyo mabigat. Kaya mabagal siya. Kaya pag nakita na natin yung ating, uy, may mga pumapasok po, ang dami na, 4,000 na yung ano, nanonood. Ayun guys, pinapakita ko lang kung paano ba tayo mag-automate ng ating booking appointment dito sa GHL. Napakadali lang. Kayang-kaya nyong gawin yan. Kailangan nyo lang ng account. Kung kailangan nyo ng account, i-message nyo lang ako at pag-usapan natin kung paano kayo magkakaroon ng account. Kung meron na kayong account, mas okay. Ayun no, si partner dyan. Kamusta dyan? Ini-next ko na yung website mo dyan. Tinapos ko lang tong ano. Yung iba, may nakapila pa kasi. Yung sa travel and tours, ito. Tapos yung next ko na sa'yo. Medyo mabagal lang talaga siya. Dapat di ko na ino-open. Hindi, kailangan, kaya baka may, marami siyang ano eh. Close natin mga Facebook natin.
Pero yan talaga yung problema ko kadalasan dito kay GHL. Napakabagal dati pero mas mabilis na nga ngayon eh. Kaya favorite ko rin talaga si Webcake. Napakadaling gawin. Mas mahusay talaga si Webcake kaysa kay GHL. Si GHL kasi more on kasi to, sa maraming gumagamit na client pang freelance. Ayan, balik tayo uli sa calendar. Edit natin yung calendar at ilalagay natin yung, di ba pag nag-fill up na siya ng form, meron siya dito redirect URL. Yan, dito na natin ipipaste yung ating thank you page para diretso na siya doon sa thank you page. Kaya meron din tayong Metapixel ID. Kinukuha yan doon sa may Facebook page mo. Saan pa to? Sa may event, parang ganon. Kasi madali lang na mapuntahan yun. Kukunin mo lang yung code, tapos i-paste mo siya dyan para automatic siya na. Tapos yung dito naman, payment, wala tayong payment na ginawa. Kasi halimbawa, di ba wala naman tayong payment dito kay GHL. Pwede kang gumawa ng form. Pwede kang gumawa ng form kay GHL. Tapos, ilagay mo dun yung bank account. Tapos maglagay ka ng up to upload. Para halimbawang nag-upload ka, ay pag nag-register sila, hindi sila makakapag-submit hanggat hindi sila nagse-send ng kanilang ah, ng payment. Pero automatic na yun na nakuha mo na yung email address niya. Kaya pwede mo siyang i-follow up or telemarketing. Ayan. Dito yung sa form. Pwede kang maglagay dito sa form ng payment method mo. Lagay mo lang dyan yung QR code mo. Diba? Yan, pwede mo lagay dyan yung QR code mo. Di ba? May QR code ka. Tapos, lagyan mo siya ng upload. File upload. Ayan. Pag nilagay na dyan yung screenshot ng payment niya at dinouble check mo, yun, automatic, nagbayad na siya. Di ba? Nang hindi na kayo nag-uusap. Ngayon na ilagay mo na yung redirect URL. Save mo na siya. Tapos, wala pa tong automation. Punta tayo sa automation. Okay, save lang natin yan. Okay na yan. Ngayon, paano mo ba ito i-automate? Dito sa may opportunities, pwede kang gumawa ng opportunities, pero meron akong ginawa rito, pero sa ibang account yun naka-sequence. Kahit wag ka nang gumawa, kasi pwede bang gumawa pa ng add opportunities? Hindi mag-add lang to ng another ang tao eh. Dito tayo sa pipelines, di ba? Kaya may sariling pipelines to. Gawa tayo ng pipelines para dito kay tax wizard. Pipelines, tax is pipeline. Lead, book an appointment, confirm. Nag-confirm siya. Tapos dito, no show. No show sa schedule. Tapos, kumbaga close deal na. Ayan, close. Ano yan? Okay na close na siya. Ito yung pipeline mo para dito sa tax fees. Ibig sabihin, pag nagpa-book, ito yung new lead. Kapag nag-confirm na siya, dito mo siya pupuntahan na nag-confirm na. Confirm and lagyan mo na siya ng tawag dito, requirement something. Diba?
ano mga requirement ang kailangan niya na i-send sa'yo. Basta ano siya, basta automation, lagay mo na lang ano, sequence follow up. Tapos hindi pumunta, tapos ayun. Create mo lang siya. Yan, ngayon meron ka ng sarili mong pipeline. Punta ka ngayon sa workflow. Automation na. Ayan, automation. Punta ka sa automation. Workflow. Hintayin lang natin. Kamusta dyan? Na-ready mo na ba yung ano mo? Yung company name, mission and vision, company description, tsaka yung mga ano mo. So dyan, yung mga ilalagay mo dun sa yung website, sa yung sales panel. Tapos yung mga courses mo na binibenta, kahit bigay mo lang sa akin yung mga picture na thumbnails. Pang post lang muna. Para yung sa pag-click, ayun, ikaw na bala kung ano yung ilalagay mo doon na course. Ito yung ating workflow. May workflow tayo dito sa registration, DECA. Ito yung sa DECA. I-rename lang natin. Ha? DECA Tower. DECA Tower. I-rename ko lang. Oh, workflow. Hindi, wag niyang flow. Ano yan? Na-flow na lang. Yan, okay. Mas pag mag-create tayo, punta ka lang dito sa create. Tapos start from scratch. Yan. Hintayin lang natin. Yan siya. Ngayong nagawa mo na siya. Okay. Ano ba yung trigger natin dito? Gawa ka muna dito ng iyong memory ko is stocks. Oops. Workflow. Ano to? A lead. Sa lead. Okay na. Naano mo na siya. Save. Ano ba yung trigger natin dito? Ang trigger natin dito is yung sa form. Pag nag-submit siya ng form, form is, sanapin mo yung form na ginawa natin. Wait lang natin, nagbabasa. Ayan, ginawa nating form. Ito yung tax fees. Ginawa nating form. Tapos, ayan. Select mo yan. Oh, that's all. Ayan. Oh, teka lang. Saan?
Ayan, i-save na natin yung trigger. Kapag nag-submit na siya ng form, gagawa na tayo ng email niya. Ngayon, pwede tayong kumuha dito. Saan ba yung ginawa natin? Yung opportunity. Yan. Anong opportunity ba to? Yung pipeline niya is yung tax. Diba? Tapos, dito muna siya sa new lead. So, okay na yan. Okay na yan. Wala na yan. Allow opportunity to move to any previous stage. Hindi naman, mag-manual ka na lang. Huwag ka muna mag-move any previous. Save mo lang yan. Kaya nagkaroon ka na rito ng create update opportunity. Ngayon, sesendan mo na siya ng email, di ba? Email, send that email. Pag napunta ka na dito sa email, ang gagawin mo lang naman is from, anong name? Diba? Ang name mo ay syempre yung company name mo or company name mo na lang. Taxes. Ay, minutes. Yan. Tapos, yung email address. Kasi ang email address ko dito nakalagay, lagay ko muna yung email address ko. Okay. Tapos subject, ayan, gawa na tayo ng letter. Siyempre dito kay ChatGPT. Ay, meron na akong ginawa dito eh. Copy-paste ko na lang din. Ay, close ko na yata. Okay, ito, hindi pa siya. Ayan, gawa ka na lang ng letter mo. Gawa ka ng email mo muna. Kung meron ka ng email, mas madali na siya. Ayan, subject. Hanapin natin yung confirmation message. Taglish, ito English, may Taglish nga. Please check your spam folder. Wait lang. Chat GPT lang yan. Okay, si Dola. Okay na yan. Okay. Ayan, ganito lang yung subject niya. Copy-paste lang natin yung subject. Dagdagan na ang to, tax. Okay, natin ito ng tax. Yung pre-headed, alam niyo yan sa may, basta pag nakita niyo sa email niyo, meron siyang nasa baba pa naka-text. Pero hindi na natin lalagyan yan. Ngayon dito, tayo ngayon sa may, magta-type tayo ng message, okay? Meron naman tayo ditong lang, na-copy na. I-edit mo na lang siya. Copy. Trabahong tamad. Paste. Control A, delete muna natin. Paste. Ayan. Diba? Dear client, space yan. Para maging customize yung name nila, pupunta ka dito sa tag. Itatag mo siya. Ito yung parang tag, custom value pala. Punta mo yung contact name, full name, first name lang. Ayan. Tapos, thank you for your appointment. Bookkeeping. Accounting, bookkeeping. Okay. Tapos, ano mo lang siya. Tapos, gawa mo siya ng appointment. Date. Ayan, date, appointment. Pupunta ka lang dito sa iyong Gmail. Halimbawa, ang ginamit ko kasi ay yung main account ko. Punta ka lang sa Google Meet.
Ito, ano mo rin, papalitan mo rin to. Punta ka rin dito sa custom value, punta ka dito sa appointment, appointment. Tapos punta ka dito sa start date. Okay, tapos dito naman, punta ka rin dito, punta ka naman dito sa time. Ganon din siya sa time, punta ka rito, tapos hanapin mo yung start time. Services, type of services. Okay. Wala tayo niyan, wala tayong naka-ano yan, naka-code. Location. Tapos itong location, okay, location Zoom meeting. Meet pala, meet. Location. Okay, location natin is meet. Okay, tapos, ay, yun. Google Meet. Tapos dito mo ilalagay yung code din ng Google Meet mo. Ito yung Google Meet mo, di ba? Okay. Okay, get started. Ay, but get started. Kuha na tayo ng link natin. Yan, create a link. Copy mo lang yan. Tapos ilagay mo na siya dito sa iyong meeting na gagamitin. Pag nalagay mo na siya dyan, meron ka rin din syempre ditong note. What to do next? Review your appointment. Please double check the time and date, location, ensure the correct. Tapos, ayan. Ikaw na bahala gumawa ng mga message. Prepare any necessary document if you're instructed to bring. Ganyan. Virtual meeting. Ayan, Zoom. Lang yan. Actually, naka-default naman na contact us with your email address at your, ayan, call us. Huwag na natin lagay yan. Ay na, tapos, ito lang siya. Lagay mo na dito yung, meron lang siya, tapos, save mo na siya. Kaya meron na confirmation email na darating sa kanya. Okay? Nag-confirm siya dito, di ba? Double check na natin. Nag-confirm na siya. Action. Yeah, it's great. Okay. Okay. Leads tayo. Opportunity name. Source name. Status. Wala naman. Eh, pwede ka dito maglagay kung nagbayad ba or ano. Pero yung dito. Pero wag na. Save lang natin. Okay na yan. Nag-message na siya. Tapos maglalagay tayo dito ng wait. Ba, wait. Mag-wait siya ng event appointment time. Ba? Dito ka sa may, wag sa time delay dito sa may event appointment time. Wait until before. Dito, wait until before 6. 6. Tapos, ayan, 6 hours. Bago mag 6 hours, ayan, follow up email. Write ka na naman dito. Write me follow up email. 6 hours remaining.
Reminder. Ayan, nag-ano lang ako dito, nag-type lang ako kay Google, ChatGPT, hindi ko na pinapakita. Ganun lang din naman, tapos yan, gumawa ka ng, copy-paste mo uli siya. Yan. Gawa ka uli ng email is, gawa ka ng send email, tapos pumunta ka ngayon uli dito sa name, ng action name, 6 hours reminder. Ay, ba't ba 6 hours, 6 hours reminder. 6 hour, di ba? Reminder. O, yung name natin uli is yung Taxly, syempre. Email na lang muna natin pang sample. Pero pag binigay na natin kay client, yan, i-attach na natin dyan yung email address niya. Dahil magte-testing lang tayo. Copy. Paste. Ayan. Lalagay dito tayo na 6 hours. Okay, ganun din siya. Tapos, yun, mag-chat GPT ka lang din ng letter mo. Ganun lang din siya. Copy. Tapos, paste mo na lang siya. Ay, ano. Yan, paste mo lang siya dyan. Lagay mo rin dito yung link ng iyong Google Meet. Ganun uli. Tapos, yung time. Punta ka uli. Ay, sorry. Time, punta ka uli dito sa, ano, punta ka dito sa appointment. Punta ka dito sa time. Yun siya. Automatic yan na nandun siya. Tapos, ayun. Thank you. Tapos, yan. I-edit na lang siya. Ayun na. Meron ka ng 6 hours reminder. Save. Pwede mo nga rin yung lagyan ng text. Ayan, SMS. Lagyan mo SMS. Ganon din siya. Lagay ka ng message. Tapos, save mo siya. Yan, dahil okay na yan, ganyan muna yung gagawin natin. I-publish na natin siya. Publish. Yan. Kapag na-publish na natin yan, save action. Pero pwede tayo mag-testing, di ba? Testing muna nga natin kung gumagana siya. Test email. Ayan, mag-email muna tayo. Sarili natin. Kung ano itsura niya. Ayan, na-send na siguro yon. Check natin yung ating email. Ito, nag-text na siya. Guys, di ba? Booking confirm. Di ba? Ayun yung ating testing na ating email. Ayun no, January 28. Okay, pwede ka rito maglagay na unsubscribe o ano. Setting Google Meet. Diba? Ngayon, ite-testing na natin yung ating ite-testing na natin. Okay. Punta tayo ngayon dito sa ating website. Okay. Punta tayo sa ating website. Nata.
Punta na tayo sa ating website, sa ating funnel, sa ating booking confirmation. Ayan. Click mo yan, tapos ngayon natin malalaman kung gumagana ba ito. Punta tayo sa home. Check na natin yung ating panel kung gumagana yung kanyang automation. Okay. Binuksan ko rin yung pang-edit. Baka meron tayong maling spelling. Double check natin palagi. Tapos, ipapacheck muna natin kay client yung ating website bago natin to i-up sa public or sa yung social media account. Kung meron kayong mga question about sa GHL, how to automate your email, chatbot, and SMS, paano ko i-connect, napakadali lang. Sundan nyo lang yung video. Kapag nalito kayo, i-post mo lang, tapos ulit-ulitin mo lang. Kasi yun, para maintindihan mo siya. Hindi ka nagagastos ng mahal dahil libre lang to, wala tong bayad. Actually, kaya mo rin ito eh. Baka mas magaling ka pa sa akin. Ngayon, ito, click na natin to. Homepage, okay. Nakita nila to, pinablik mo yan, nag-Facebook ads ka, ayan. Tapos nakita na yan, punta ka rito sa book your consultation now. Tapos, pupunta yan dito sa calendar mo. Ang ginawa kong calendar is ito lang, 3 to 5, 3 to 4 p.m. lang, okay? Kunin natin tong 3 p.m. Select, tapos maglagay ako ng aking name. Okay. Ay, ano pala to? Dapat full name. Pero pwede rin naman na magkahiwalay siya. Okay. Tapos phone number. Tapos punta ka sa email mo. Ibang email gamitin natin. Tapos, schedule a meeting. Automatic yan, napapasok na doon yung sa thank you message. Diba? Ayan. Confirm, thank you for your business. Tax. Quiz. Okay. Ngayon, i-check natin yung ating email. Punta tayo dito sa ating email. Okay. Punta tayo dito sa ating email. Okay, lipat muna tayo ng browser. Ito ba yun? Ayan. Punta tayo sa ating Gmail. Ayan. Check natin kung nag-confirm na siya, pumasok. Ayan, pumasok na siya guys. Ito, confirm booking. Pero bakit dalawa yung pumasok dito? Dapat hindi pa ito. Ah, hindi kasi nga is 6 hours before ang nilagay ko kaya pumasok na siya agad. Dapat pala 30 minutes yung nilagay ko dun sa may mali lang ako dun sa time pero pumasok na siya, nakita niyo naman.
Ayan. Okay na siya. Kaya pala pumasok guys yung time. Kasi may mali ako nalagay dito na oras. Saan na ba? Ano ba yan? Hindi yan. Sorry. Nalilito tayo. Wala. Makita yung panel. Okay. Hindi ito yung Facebook ko eh. Okay. Check natin ulit. Ayan. Ayan. Kailangan talaga mag-refresh lagi. May namali ako dito sa may ating sa ating flow. Nagkamali ako dito sa ating flow. Dapat hindi siya 6 hours kasi pumasok siya agad, 'di ba? Dapat mga 30 ano na siya, 30 minutes. Papalitan mo lang 'yon. Pero anyway, guys, ayan. Pumasok naman yung ating automation, papalitan mo lang yung oras dito. Itong wait, ayan. Tama naman 'to. 6 hours kasi nakalagay eh. Lagyan mo mga minutes na lang. 20 minutes. Ayan. Save. Ito, palitan mo na to ng 20 minutes. Anyway guys, ngayon matututunan nyo to, practice lang ng practice at matututunan nyo siya. Napakadali lang naman gamitin itong automation. Kayang-kaya nyo to. Ngayon guys, kung nagustuhan nyo ang video na ito, please like and subscribe sa ating channel. Yan, save natin. At kung gusto mo matuto, maglalagay ako dyan ng link dun sa Learn More. Pero hindi pa kasi tapos yung ating buong tutorial na gagawin. Puro lang tayo live. Mahirap kasi gumawa ng tutorial tapos hindi ako sanay. Kaya nagpa-practice lang ako. Itong mga tutorial kasi na to, 'di ba, medyo mahaba tayo, mabagal, 'di ba? Pag gumawa tayo ng tutorial talaga is mabilis lang talaga siya. Mabilis lang talaga natin siya gagawin. Pero ayun nga, umabot din tayo ng 1 oras, 'di ba, sa pag-automate. Medyo mabagal lang kasi nga mabagal yung internet at yung ating hindi tayo naka-prepare. Pinakita ko lang sa inyo kung paano mag-automate yung ating booking confirmation. Ayun guys, kung nagustuhan mo ang video na to, please like and subscribe. Tapos, ayun. Kita tayo ulit sa next video. Goodbye!